bahid politika. Kasi masama yon, di ba? Lalong-lalo na yung may mga record, yung may mga mugshot, yung maniniwala sa mga ganyan tao, yung mga tatakbo daw na keso kahit nakulong na, tatakbo pa rin. Alam niyo, yung mga ganun, huwag nyo na yung papansinin, mga hombre ko, kasi hindi lang bahid politika yon, bahid kriminal yon, bahid kulungan yun, mga hombre ko. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyan, ha? Yan naman opinion ko lang yun. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Hirit din naman ni Gusgusin. Parang may phobia na ako. May phobia na ako pag magla-live. Tapos, pambira, salad pa naman yung kinakain ko ngayon, no? May salad pa naman ako. Abay! Naka-isang buwan na ho kasi, di ba? Parang may phobia na ako. May phobia na ako pag magla-live. Tapos, pambira, salad pa naman yung kinakain ko ngayon, no? Morning, sir. God. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. So kahit pa paano, bumabalik na ulit ang lakas ng 1 dekalibre. So exciting ako sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, kung kailan mauulit muli ang sitwasyon na to. Let's go, Norman! Unggoy yan! At meron hong nag-comment sa live ni Gusgusin. May nagko-comment dito, Boss, your name is not Francis Leo. Wow. Ano pala? Ano pala pangalan ko? May court order ba yung pinagsasasabi mo? Pag walang court order yan, hearsay yan. Dapat may court order. Pag hindi korte nagsabi, ibig sabihin yan, hearsay. Alam mo ibig sabihin ng hearsay? Kwentong kutsero, walang probative value, wala lahat. Di ba? Hearsay yun pagka gano'n. Kailangan korte may sabi. Pag sinabi ng korte, yun, totoo yun. Korte may sabi. Yes, korte. Norman naman, ano na naman itong pinagsasasabi mo? Klaro na nga at ipinost na nga ni Po Genius na kanselado na ang birth certificate ng Francis Leo Marcos sa PSA. Sige nga, kapag nga nag-expired na yung passport mo, subukan mo nga ulit i-renew para magkakitaan tayo kung possible nga yan. Isa pa, Norman. Akala mo nakakalimutan na naming lahat? Ang iyong driver's license ay revoked na. So make sure hindi yan ang ginagamit mo na identity card sa mga ginagawa mong kaso, sa mga kinakaharap mong kaso, kasi straight shoot ka sa hoyo once na mapatunayan na under oath ka at revoked yung license mo. Ingat lang ha! Suggestion ko lang sa'yo yan kasi sabi mo nga, gusto mo na magandang laban, di ba? Kaso lang, problema yan, Norman. Kapag tunay at napatunayan talaga na revoke ang lisensya mo, bye-bye. Wag naman natin tapusin agad mga komre ko kasi di ba ginagatasan pa natin to ng sagad. Kapag kami Ayan o. Sabi ni ate, Ira, court order ba gusto mo? Kulaong. Be careful what you wish for. Forum shopping kasi ginagawa ni Kulaong sa pagsasampa ng demanda. Okay, Mac, nakalabas na ba si Mangusin? Opo. Matagal na po. Okay, ate, baka pagawan mo pa ng court order yan. Ano ba yan, ate? Pwede mo siya pagawaan? court order, totoo yung sinasabi mo. Pero pag wala kang naipakitang court order, mas nakakahiya ka kasi kwento lang yan sinasabi mo. Na pinaninindigan mo yung kwento mo. Di ba? Ganun lang yun, simple-simple. Tama mali. Alam mo, dito sa mundo, tanging korte lang ang may karapatan
na magsabi kung ano ang kapalaran ng isang tao. O gag, anong korte lang? Bugok talaga to si Kulaong. Niloloko pa mga manonood niya. Anong korte lang? Ang otorisado diyan sa mga birth certificate, PSA. Ngayon, may kasi naka-petition pa, nasa Court of Appeals pa yata yung, anti-alias law niya na na-convict siya. Hindi ko sure kung nasa Court of Appeals ba or umakyat na sa Supreme Court. Kung nasan man dyan, ibig sabihin lang nito, ang PSA, hindi nila hihintayin ang court order, ang desisyon ng korte o kung ano man, hindi nila hihintayin yun. Bakit? Sila ang otorisado na magkansela ng ating mga birth certificate kung nakuha natin ito sa hindi maayos na paraan. Yes, only the court. Pag hinarap ka sa hukuman ang magsasabi ng kapalaran mo. Kung ano ka, kung sino ka, kung magbabayad ka, kung tatanggap ka ng pera, or kung makukulong ka, makakalaya ka, or bibitayin ka, o mabubuhay ka. At kahit Parang si Kulaong kuskusin na lang ang magic lamp para mag-grant ang wish ni Kulaong para sa court order. Ayun nasa Supreme Court mark. Ako nga, tingin ko nga, to ate, kahit na anong mangyari, hindi niya na magagamit yung pangalan na Francis Leo Marcos. Kasi nga, na lang siya ngayon, also known as, pero yung wala na siyang hawak na papeles. Kasi lagi niya iniyayabang yan eh. So, dapat lang talaga na hindi niya na magamit yung mga pangalan na yan, yung Francis Leo Marcos. Kasi kung gagamitin pa rin niya yan, di ba ate, patuloy lang siyang nakakapangloko. Ngayon, sana ang Supreme Court, i-convict talaga to si Kulaong. kailan, Norman, hindi nakakailanganin pa ng court order dito. Kasi, nasa labas na nga, ito na nga, kanselado! Cancelled ang birth certificate. So, ibig sabihin, wala na Francis Leo Marcos. Norman Mangusin is back! From hell. So yun, at least bumalik na si Norman Mangusin in you. Di ba? Itinatanggi mo pa naman, di ba? Ito nga ang sabi mo eh. Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. I am Francis Leo Marcos. Anong Francis Leo Marcos? Gusto mo dagukan kita sa ulo dyan? Sino cancel? Sino may sabi? Korte ba may sabi o sila-sila lang? Pagka sila lang may sabi, pagka pinaniwalaan mo sila, di mana ka sa kanila. Ganun lang yun. Maglabas sila ng korte, ng order ng korte bago gumalaw ang PSA at ang DFA. Kailangan Court order daw bago gumalaw ang PSA at ano ba yun? NSO ba yung sabi niya? Di lang court order ang matatanggap niya, publication pa ng 1 month. Ayan, Kulaong, ayan na. Winish mo yan eh. Bigay mo nga yung wish niya ate. Kita mo si Kenkel nga nag-wish ng palabok natupad kay Kuya Henry. Need i-publicize ng 1 month yung decision ng korte sa newspaper. Okay. Koshikode, hello po. Ate Katrina Lab, hello po. Hindi naman, grabe naman. Late ba yung ganyan? Parang 30 minutes lang. Ngayon, eto, kailangan daw muna ng court order ng PSA. Bakit kinansela na yung pangalan mo na Francis Leo Marcos? Di ba? Kung kailangan pa ng court order. Meron kang, una sa Court of Appeals, ngayon umakyat na ng Supreme Court. Meron kang petition doon sa Supreme Court. Bakit kinansela ng PSA? Ibig sabihin lang, hindi kailangan ng court order ng PSA. Otorisado silang ikansela ang mga
fraudulent na birth certificate nating mga Pilipino. Kanya ng court order. Dahil yun sa akin, may court order. Ganun kasimple yan. Dahil Tarantado to si Kulaong, yung court order na sinasabi niya, yung ano siya, yung na-convict siya. English kasi ng English tong tukmol na to, hindi naman niya naiintindihan yung mga sinasabi niya. Kasi katulad niyan, doon sa pinagmamalaki niyang papeles, conviction, yung kanyang binabasa. At yung sinabi doon na mas pinapaboran ng korte etong Norman Mangusin kaysa Francis Leo Marcos, tuwan-tuwa siya doon. Sabi niya, dalawa pangalan ko. Oh. Hindi niya na, parang binabasa niya lang, pero hindi niya naiintindihan yung kung ano yung pinupunto ng ng korte o yung decision. Parang ano to si Kulaong, parang kulang-kulang. O, Mac, repeat from the top. parang mahirap pag mag-repeat from the top. Nakalimutan ko na sinabi ko. O, hula ko lang, baka kaya kinansela ng PSA kasi talo na apela niya. Baka. O, Kulaong, di ka ba nagtataka nun, di ba? Baka nakansela na, nakansela na kasi talo ka sa Supreme Court. yun sa akin, may court order. Oo naman, Norman. Kasi ngayon lang naman na-cancel yung birth certificate mo. So malamang, dati pa yan, di ba? Ikaw nga din nagsabi, Norman, di ba? Sabi, mangusin. Ay, ano ba yung sinabi ng Korte Suprema? Mangusin ba? Di ba Francis Leo Marcos? O, di sampalin mo na yung mukha mo. Di ba nga, yan nga ang sabi mo. Ano ba yung sinabi ng Korte Suprema? Mangusin ba? Di ba Francis Leo Marcos? Kaso lang, Norman, dati pa yan. Ngayon lang kasi na-cancel. Ano ka ba naman, di ba? Sige nga, lumipad ka ngang papuntang Hong Kong, ililibre kita ng ticket, Norman. Mapakita at ipakita mo lang sa amin na kaya mong mangibang bansa. Sige nga, totoo yan, Norman. Papadalahan kita, gusto mo, live tayo, parehas. O, ipapadala ko na sa'yo straight yung ticket mo. Yon, gano'n na lang. O, try nga natin kung totoo nga na pwede kang lumabas ng bansa. Di ba nga? Meron ka pa kasing kinakaharap na human trafficking kaya hindi ka makalabas ng bansa. Akala mo ba, Norma, nakakalimutan na ng mga tao yan? Huwag ka namang masyadong empty-headed kasi hindi mangyayari yan, Norman. Well, no chance. Hindi talaga to makakalabas kasi noong dati na nakakausap ko pa yung abogado niya, tinanong ko, sabi ko, kasi nga si Kulaong, sabi niya pupunta siyang Malaysia. Tinanong ko yung abogado, sabi ko, kapag po ba si FLM nakalaya na, pwede ba siyang pumunta dito sa Malaysia? Sabi sa, hindi Sabi ko, ay, hindi po ba? Kasi sabi niya po sa akin, pupunta daw siya dito, may bahay daw po siya sa Tawau, Malaysia. Tapos sabi nung abogado, hindi siya makakaalis kasi kasama doon sa parang request for bail o kung ano man yung motion for bail nila, nakalagay doon na isusuko ni Kulaong yung kanyang pasaporte. Ngayon, hula ko, yung kanyang pinapakitang pasaporte, baka nito lang yan. Yung, kumbaga, mga bagong sikwat. Alam niyo na yung mga bagong, ano tawag dito? Bagong fixer ng mga, pasaporte. Kasi katulad niya na, kung makikita po natin, nitong mga nakaraang panahon, nag-trending itong si Vitaly Zaiderovetsky. Diba? Nag-trending yan. Na sinabi nga niya, all the time na nasa kulungan siya, since day one, nakakagamit siya ng cellphone. At nung nakapunta na siya ng ibang bansa, nakaalis na siya ng Pilipinas, doon niya binuking
na sinasabi niya, everything has a price doon sa Pilipinas. Oh. Ngayon, etong kanyang tingin ko, kung merong mga nababayaran diyan sa opisina na yan, binayaran ni Vitaly para makapag-cellphone, makalabas-labas, tingin ko po, yan ay sinamantala yung korupsyon na meron tayo diyan sa ahensya na yan. Tingin ko, yan yung mga kumbaga etong kasing si Kulaong at etong si Vitaly, parehas sinamantala ang korupsyon. Kaya nakakagamit sila ng mga cellphone. Tingin ko, etong kay Kulaong, pwede itong ma-pinpoint din kung sino sino diyan. Baka nandiyan pa yung mga naglakad ng mga questionable na na mga pag-aari. Sana talaga makita yan ng ating gobyerno ngayon. Kasi nga po, kung na-actionan si Kulaong noong sinumbong ni Kuya Nino Barsaga na etong si Kulaong nakakagamit ng cellphone, si Vitaly Zaidorobetsky hindi na makakagamit ng cellphone yan. Bakit? Talagang maghihigpit talagang magkakaroon ng kumbaga pagbabantay para hindi na maulit yung nangyari kay Kulaong. Okay, Exilog, Hong Kong, tas pagbalik may warrant na. Ay, iba pala yun. Biruin mo, Kulaong, ililibre ka pa ticket ni MG. Okay, Ate Ira ulit. Kaya tama si Kulaong, court order coming soon. Hamunin ko, pustahan niya si Norman. Bumabase siya sa yabang. Ako, hula lang. Hula lang pala. Kala ko pa naman, matikas na tayo, ate. Ate Maribel Gabelo, puro shopping ng demanda ang makukuha ni Kulaong. Kaso, bawal pumili kasi lahat yon need niya sagutin. Exilog, galing Recto University. Okay, Nanay Susa, last name na ginagamit ng anak ni Kulaong? Marcos o Mangusin? Marcos po. Hindi Mangusin, hindi siya anak ni Pacifico. Opo, yun nga po. Pero yung sa mga anak niya, ang alam ko nga po talaga ay pinagamit niya yung Marcos. Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwede Sabi nito, Major ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. May nag-comment. Eto, Ate Chris Ann Gamulo, opo, kasi parang domino effect yan. Lahat ng ginamitan niya ng pangalan na Francis Leo Marcos, lahat yun, hindi na rin 3 sa 4 na anak niya, Mac Marcos gamit. Ayan, sinagot na ni ate. 3 ha? So, yung sa mga anak niya, cancel na rin po yun. Kasi nga po, hindi naman talaga siya Marcos at hindi naman siya si Marcos. Kaya malaking problema yung sa anak niya. Kasi malalaki na yung mga anak nito Okay, Exilog, saklap niyan, baka pag usaping legal, tas nakagraduate na yung anak niya, tas napatunayan na hindi sila Marcos, void yun. At Elizabeth De Jesus, sobra talagang sinungaling si Kulaong, pero may hangganan din niya. Totoo po yan. Elizabeth De Jesus. Irene Legaspi, nakahabol din sa live. Salamat po. Sa live ni Gusgusi, mga kahombre ko. sabi nito, Major Rivera, Boss, FLM, send mo Gcash number mo, magdodonate ako para tulong sa mahirap. Magdodonate ka pa, di ikaw na mismo, mamili ka ng ipamimigay mo dyan at ikaw na mamigay. Bakit kailangan mo pang i-donate sa akin? Hindi naman ako humihingi ng donasyon sa'yo. Di ba?
Kaya ko na bang mabuhay? Andiyan na ba yung mga kumari ko? Di ba, pare? Andiyan yung mga kumari ko. Andiyan yung mga Andyan yung mga mare na nagpapadala ng pera, pangkain ni Kulaong, pang zero. ate ko, mga pisang ko. Ang dami tutulong sa akin. Wag nang kayo. Oo. Ano, donate pinagsasabi nyo? Kung gusto mo talaga mag-donate, ayan, mamili ka ng damit, pagkain, pamigay mo dyan sa mga pulubi. Patadaanin mo pa sa akin. Ganun ba? Hindi ka Tarantado ka pala, Kulaong nung nakakulong ka, nagseset ka pa ng deadline doon sa mga OFW na hinuhut-hutan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, ba't ipapadaan pa sa'yo? Bugo ka pala pala nang hihingi ng donasyon. Ano naman tawag mo dito? Ma'am Josephine, sa mga nagpalipad, Chabi. Yung po, makikita nyo, ako'y pupunta ngayon, kukuha ko ng wheelchair. Opo, yung inyong mga pinalipad na yan, ay ibibili ko natin ng wheelchair. Josephine Magbanwa, the Chabi Filipino Lawyer, Taong Grasa, yung pong mga pinalipad nyo sa akin ngayon, ibibili ko na po ng wheelchair. Hindi ko pa po natatanggap yung sahod, pero ako'y bibili na ng wheelchair. Pasalamat po sa inyo. Yan. Tama ba yun, Kasper? Tama. Ayun. Hindi ko pa po nakukuha yung sahod ko kay YouTube. Ayun po yung totoo. Pero yung pong mga pinalipad nyo po, Ma'am Josephine Magbanwa, the Chabi Filipino Lawyer, syempre si Taong Grasa, sa inyong lahat. Ito ho, ibibili ko ng wheelchair. Salamat po doon sa mga nagpalipad. Yang pinalipad nyo, yan yung ibabayad ko kayo sa wheelchair. Hindi ko pa ho yan natatanggap, pero palwal ko na. Maraming salamat yan sa mga super chatter natin na sila, nakalimutan ko na mamaya, ulitin ko ulit mga pangalan. Yun hong mga wheelchair na to ay sa inyo po yan ang galing. Alright? Maririnig nyo yan sa live ko yung mga pangalan ninyong mga nagpalipad. Kahit 50 pesos lang. Kahit 50 pesos yan. Isa-shoutout ko yan. So kung totoo nga, Norman, na hindi ka nang hihingi ng donation, then ano yung mga yan? At hindi lang yan. Bakit sa tuwing may nagpapalipad sa'yo noong panahon na sinabi mo kuno na ikaw ay mamimigay ng wheelchair, bakit naman, di ba? Sinasabi mo na, oy, salamat. Dagdag na rin to sa ipamimigay natin sa mga taong bulag, sa mga taong pipe, sa mga taong pilay. Yan ang sinabi mo, di ba? Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya, ay makikita nyo po yan sa aking live. At saka, asang-asa ka sa mga palipad. So, papaano naman nangyari, Norman, na hindi donasyon yun, Aber? Malamang donasyon yun. People are giving you money, hindi para sa'yo. People are actually donating money sa'yo kasi ang iniisip pa rin nila sa'yo ay ikaw yung pandemic hero na binild up mo back in the day. Di ba? Yun lang naman yun, Norman. At isa pa, partida na to. Hindi ka nang hingi ng donasyon. Pero, ito ang sinabi mo. Kaya ko na bang mabuhay? Andiyan na ba yung mga kumari ko? Di ba, pare? Andiyan yung mga kumari ko. Andiyan yung mga ate ko, mga pisang ko. Actually, yung nakikita nating Kulaong ngayon, ganyan-ganyan din yung Kulaong na nakikita namin noon. Ganyan-ganyan. Yung sasabihin niya, sarili niyang pera, pero hindi. Yung mga bigas noon, inutang. Tapos nung walang pambayad, ang kinukuliglig si Bernard Chong. Kasi naubos na yung pera niya. Ngayon, hinihingi niya yung second batch ng perang ibibigay sa kanya. Another 300 million pesos sana. Hindi na ibinigay kasi nga napagtanto na budol. Ang dami tutulong sa akin. Wag nang kayo. Ano, donate pinagsasabi nyo? Kung gusto mo talaga mag-donate, ayan, mamili ka ng damit, pagkain, pamigay mo dyan sa mga pulubi. Patadaanin mo pa sa akin. So, anong tawag mo dyan? Hindi ba donasyon yan? Ano ba tawag mo dyan? Hindi ba donasyon yan?
Donasyon para ikaw ay mabuhay sa mundong ito. Kaya ko namang mabuhay. Andiyan na ba yung mga kumari ko? Ay, nako, baliw talaga. Hindi ba? Napakalaking kalokohan nun ito, mga kahombre ko. Makikita natin na talaga literal na siya ay nanghihingi ho ng donasyon sa kanyang kumare, ate, pinsan. O, handang tumulong sa kanya. Ibig sabihin, donation. Kasi ang tulong o donation, yung mga bagay na walang kapalit. Oh, di ba? Diyos ko. Sinasabi niya, simula daw nung 2023, nung lumaya siya, sarili daw niyang pera ang lahat daw ng kanyang pinantulong. Wala daw ibang nag-donate o nagbigay. Pero, kahit balikan natin lahat ng tarpaulin na na ginamit sa humanitarian niya, may mukha ng ibang tao. May pangalan na ibang tao. Alam niya, Nanay Susan Broiler, alam ni Nanay Susan yan, na eto nga si Kulaong, kapag nagbigay ka dyan ng pantulong, ilalagay ang pangalan mo sa tarpaulin. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.